Maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atuang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa ato nga Ginoo. So karon binagig pagsugod ato ang sugdan ang ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo karon pinaagi sa mga pag-awit. Batong bantili si Jesus, sa bagyo sa lipdanan siya. Siya ang kasiguruhan ta, sa bagyo sa lipdanan siya. Si Kristo ang bato, ang saligan ta, sa kalisod kaluyaman. Si Kristo ang bato, ang saligan ta, sa bagyo sa lipdanan siya. Bato nga taguanan ka, sa bagyo sa lipdanan man. Kanamo magtatabang ka, sa bagyo sa lipdanan man. Si Kristo ang bato, ang saligan ta, sa kalisod kaluyaman. Si Kristo ang bato, ang saligan ta, sa bagyo sa lipdanan siya. Amen. Thank you for that wonderful song. Sa atong mga Biblia palihog sa Matthew chapter 5, ato ang basahon mga kaigsuunan ang verses 20 down to verse 26. Matthew chapter 5 verses 20 down to verse 26. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, "For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First, be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Agree with thine adversary quickly, whilst thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing." Let's pray. Father in heaven, salamat sa imong gihatag nga kahigayunan nga kami magkaangkon o mga pagtulunan, Lord, gikan sa imong pulong. Amahan, pasaylo ayon taon may Ginoo kay mga magkasala kami. But we thank you, Lord, because you are ready to forgive. That's why, Ginoo, we are coming to you now, asking for deliverance gikan sa among mga sala. Help us, Lord, to be sanctified and live in your power, Ginoo, nga makalikay mi sa gahom sa sala. We are praying, Lord, that you would bless our lesson tonight, nga kini makahatag og mga pagtulunan sa imong mga anak, kung diin Ginoong Dios kami malig-on ug makaangkon, Ginoo, og dugang pangkaalam sa among pagkinabuhi ibabaw nining kalibutan. Thank you, Lord, for the way you will bless and answer sa mga paghangyo. Sa ngalan lamang ni Jesus, gipangayo namo ang tanan. Amen and amen. Again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atuang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. Ang uluhan sa atuang Bible study tonight is
timely resolution. So sa ato ang daily bread, timely resolution. So time na gud nga natay mga resolutions kay hapit na ang end sa tuig. So mga pila na lang ka adlaw next year na. So naay nakautang sa imuha unya moingon sa imuha nga next year na kumubayad, so ay kabalaka kay pila na lang ka adlaw. Okay, so ato makita mga kaigsunan nga it's time for us to be reminded sa mga butang ato ang mga kaagi, mga nangahitabo in the past year. And it is a time for us to have an inventory sa ato ang mga kinabuhi, kung nahimo bang na-improve ang atong mga kinabuhi, or nahimo ba natong natuman ang ato ang mga New Year's resolution ni aging tuig. And try to inventory if you need to repeat those resolutions again. Nato makita mga kaigsunan, sometimes sakit malandungon nga every year ang resolution sa mga katawhan is almost the same last year, next year, and the following year. Meaning wala gyud ay na barugan ang mga panaad sa Ginoo kaniadtong panahon mga kaigsuonan. Na ato makita that in our text karon, one of the resolutions that Jesus Christ wanted us to have is our relationship with other people. Our relationship with other people. Importante manggod kaayo ang ato ang relasyon sa ubang mga katawhan, especially to the brethren, kay it has a direct effect sa ato ang relasyon sa Ginoo. Naa siya reflection ba kibali. So ato makitaan nga maayo ang imong relasyon sa Dios kung maayo ang imong pakigrelasyon pod sa ubang mga katawhan. Ug daotan ang imong relasyon sa Dios, nagpakita pod ka na nga daotan pod ang imong relasyon sa mga katawhan, and vice versa, daotan ang imong relasyon sa mga katawhan. It means that you have a bad relationship with God. Sa verse 20 mga kaigsuonan, it was a good reminder that the Jesus Christ said nga, except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. So naatay sukdanan kung tinuod na bagyod nga ikaw dunay kaluwasan. Tinuod na bagyod nga you are already born again. Because a born again person, as I have told you last night, became a new creature na may mga new desire and new thirst for righteousness. Now, kay mauna itong nahimong occupation to follow after righteousness. And giingon ni Jesus Christ mga kaigsuunan, nga kung dili daw mulabaw sa pagkamatarong sa mga parisiyog mga iskriba, ang imong pagkamatarong, di gid ka makakita sa gingharian sa langit. Kaya ato makita mga kaigsuunan nga ang paghimo og mga matarong nga butang dili na sa imoy atong kaluwasan. Pero ang pagkahimo natong pagkamatarong, mahimutang matarong, it is an indication that the righteousness of Christ is already imparted to us, and that righteousness is not staying inside but is manifesting outwardly sa atong mga kinabuhi. Now we know nga kaning mga Pharisees and mga scribes, they are fundamentalist. Mga fundamentalist kay sila. Pero ato makita mga kaigsuunan nga kining mga Pariseo pod ug mga skriba, ang ilapong righteousness is mali. Okay? So dali ra kaayo nimo ma-exceed ang righteousness sa mga Pharisees ug mga scribe. Nganuman, kay ang ilang righteousness is mali. Kay nagafollow sila sa mali nga interpretation sa Bible. Ang dapat mahimong mo exceed ang imong righteousness labaw sa mga Pharisees o sa mga scribes sa mga kaigsuonan if you have a right relationship or a right application sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Kay lahi man ang ilang interpretation sa pulong sa Ginoo, and their righteousness was based on their interpretation of the Bible. And ato makita mga kaigsuonan nga if your righteousness is based on the right interpretation of the Bible, then naakay mas taas nga righteousness
niining mga Pariseo, mga kaigsuonan. Now, atong tan-awon. So, ang atong itakel karon mga kaigsuonan is about murder lang. So, about murder and about our relationship with other people. So, I would like to how I wish nga ato ning maisa-isa tanan no kaning tibuok last part sa chapter 5 kay daghan kay mga pagtulun-an nga ato makita nga gi-correct ni Ginoong Hesus. So, para ato makitaan verse 21 tanawa ganing verse 21 pato masabtan daghan magugmadungog nga kani nga verse is correctionan daw ni Jesus Christ ang Old Testament. So wala, di ba? Wala niya gina-correctionan ang Old Testament. Kaya kung gina-correctionan niya ang Old Testament, that it means nga nasayop siya or nasayop ang Dios sa iyang pulong in the old. Of course not, di man masayop ang Ginoo. So what is the Lord Jesus Christ? What was the Lord Jesus Christ doing? Nining panahon na sa verse 21, ingon pa niya, "Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of judgment. But I say unto you," so na kuno'y correction. Gina-correct kuno ni Jesus Christ ang Old Testament scriptures, of course not. Wala niya gina-correct, mali na ang interpretation mga kaigsuonan. Nga gina-correct ni Jesus Christ ang Old Testament, iya kunong gina-amyendahan, no? Of course not, si Soriano pa, Eli Soriano, gina-amyendahan daw ni Jesus Christ, iya kunong gi-revise ang na Old Testament. Of course, that's very, very wrong. Kung gi-revise sa Ginoo, it means nga nasayop ang Ginoo. Diba? Pero kung tanawin mo, na-play of words nga imong makitaan. Every time that Jesus Christ is presenting to the people ang Old Testament scripture, ang iyang ginaingon, have ye not read? Wala ba ninyo nabasa? Pero diri, ye have heard, okay, that it was said by them of old time. What does it mean? So meaning, ang gina-correct ni Jesus Christ, dili ang Old Testament scripture, pero ang gina-correct ni Jesus Christ, mga kaigsuunan, is the interpretations of the scribes and the Pharisees of the Old Testament. Mauna ang iyang gina-correct, mga kaigsuunan. So it's not the Bible, the Old Testament iyang gina-correct, kung dili ang ilang interpretation. Mauna nga way ayo ang ilang righteousness kay mali ang ilang interpretation sa pulong sa Ginoo. And the Lord Jesus Christ is trying to correct what the people heard and what has been said by the authorities of the time, ang mga scribes o mga Pharisees. Tanawon nimo kung mukot Jesus Christ bitaw no iyang i-correct ang mga tao sa ilang understanding sa scripture. Tanawon gani mo chapter 12 verse 3 sa Matthew unsay giingon sa pulong sa Ginoo. The Bible says in verse 3, "But he said unto them, Have ye not read what David did?" So have ye not read? So Jesus Christ said, read. Verse 5, the Bible says, "Or have ye not read in the law?" So read. Now, ato makitaan in chapter 19 verse 4, 21 verse 6, 21 verse 42, chapter 22 verse 31, ang ginaingon ni Jesus Christ, have ye not read? You see, pero diri sa tuwang text, chapter 5 verse 21, ye have heard that it was said. So meaning, the interpretation of the Pharisees and the scribes ang gina-correct ni Ginoong Hesus, mga kaigsuonan. Sometimes no, daghan kaig mga tao nga wala nila na experience kaayo kung unsa gyud ka ang gahom sa Dios, unsa gyud ka maayo ang Ginoo, ug unsa kalipay ang imong pag-angkon sa pulong sa Ginoo because of wrong interpretation sa scriptures. So nindot gyud kaayo nga matarong gyud natog interpret kung unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo. And atong tanawon, mga kaigsuonan, ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. So unsa may kalahian? Sa man ang focus sa scribes o sa Pharisee, mga kaigsuonan, is the crime. Okay? The focus of the Pharisees is the crime, not the sin. Naay kalahian ang sin ug ang crime, ha? Unsay kalahian sa sin ug sa crime? Ang crime, mga kaigsuonan, is the wrong that you have made against other people. That is the crime. But sin is the wrong that you have made against God. Mo nang sin. So, you can be not a criminal, pwede ka nga dili criminal, but sinner ka. You see?
So there are people, they are not criminal but they are sinners. And all criminals are sinners, but not all sinners are criminal. So ato nang tanawon mga kaigsuonan. So ato makitaan that crime is against other people. Og nakafocus lang din ha ang mga Pharisees mga kaigsuonan. But Jesus Christ wanted to extend the understanding, the right interpretation, kanang thou shalt not kill or thou shalt not murder is not only focus on what you do to other people, but actually, what are you doing against God while you do it to other people? Now, ni mga verse dito, but I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. So atong makita mga kaigsuonan that you will be danger of judgment. Hukman ka sa Dios. If you were angry with thy brother without a cause. You see? So kung nasuko lang ang galit nga wagid ka, wa ka unsaa, wa ka hilabti, kahit lang kagasuko, naglagot ka sa imong igsuon or ni bisan kinsa nga wala gyud tarong hinungdan, way bugat nga hinungdan, you are already a murderer in the sight of God because it is a sin against God. So it is not a crime against the law of the land, law of the people, but it is already sin in the eyes of God. So mga kaigsuonan no, mabitaw na nga Jesus wanted us to learn to love even the unlovable. No, ang love mga kaigsuonan is not a feeling nga imong ginabati, but love is an action. It is something you do to other people, even to the unlovable people. Atong gitawag nga ipakita ang gugma kanila. And gingon po ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, ingon pa niya, and whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council. So, meaning aning raka. Kaning raka, mga kaigsoon, it means nga empty-headed. Raka. You are empty-headed. Why slow di mong utok? Something like that. So, it is degenerating insults against other people. Ato makita, mga kaigsuonan, nga if you are insulting people for the sake of insult, degenerating their ilang mga reputation, it is sin against God. Wala lang ka nakasala, naka-crime against that person, but it is also sin against God. Ngayon pa niya, and but whosoever shall say thou fool, buang ka, thou fool, shall be in danger of hellfire. So kaning fool, it means a profane person, a child of hell. No, ato makita mga kaigsuonan, throughout the Bible, Solomon, David, Jesus Christ even, they have called people fool. Nga naman, gitawag nila ang mga tao og fool, and it was the right description of those people. So dito siya sala. Because when the Lord Jesus Christ called someone fool, Solomon called someone fool, it was the right description adto nga mga tao nga ilang gitawag og fool or buang. Pero mga kaigsuonan, if you are calling someone fool or buang because out of anger or because out of you wanted to insult that person or you wanted to degenerate iyahang gitawag nga reputasyon, then you are in danger of hellfire. Diba? So ato makita mga kaigsuonan, delikado di ay. Makaimpirno di ay ang pagtawag ni bisan kinsa og buang nga walay hinungdan. Especially if it's not true. So ato makita mga kaigsuonan nga gipakita ni Jesus Christ ang tama nga interpretation sa mga kon. So, mo-exceed ang atong righteousness labaw sa mga Pharisee in this stage. Kaya ang mga Pharisee lang ginahuna-huna katurang crime. Nga dapat lang gitawag nga di lang gigapagpatay nga gitawag nga patyon lang nimo nga imo yung doslakon nga mawad ang ginhawa. But mga kaigsuonan, Jesus Christ said, if you just tell them the generating words, masako kang mahinungdan, you are already a murderer. So sa mga Pariseo kaniadto, ilang gina-insulto si Jesus Christ, they can insult other people because for them it's not a crime. But Jesus Christ said, what you are doing is a crime. What you are doing is a sin against God. So kung imo nang likayan, mo exceed ang imuhang righteousness labaw sa mga Pharisees. Now, ato makita mga kaigsuonan nga ang application nga giingon ni Ginoong Hesus because of that truth.
Okay? Yan namang gi-interpret ang giingon sa Bible. Tanawon to ang interpretation ni Jesus Christ, ang application sa tong daily life. In verse 23, this is the application. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee. Tanawa ha, hath ought against thee. Na kay igsuon, kauban simbahan ba karon o igsuon ba karon, nga naay ought against thee. Nakasala against sa imo. Si dili ikaw ang nasala sa iya ha, kung dili siya ang nakasala sa imo. Leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Now remember mga kaigsunan, kanina mga sugo ni Jesus Christ, it reflects His character. Mopod ni ang iyang kinaiyahan. And Jesus Christ mga kaigsunan is living what He preached. Isi tanaw ni mo, gipasagdan lang niyang mga tao nga nagsabagsagpa sa iya, gipasagdan lang niyang mga tao nga nagluwa-luwa sa iya, ug kan ingon pa gyud siya, amahan pasayluwa sila kay wa sila kabalo silang ginabuhat. Grabing gugma ni Ginoong Hesus. So di ka maka-question sa iya kay He was doing what He preached. Now going back sa to ang punto karon, sakit na malandungon mga kaigsuunan nga there are quarrels even in the leadership of the church. Ang punto ni Ginoong Hesus nga iyang ginapasabot diri, dapat as soon as possible, kung naay panaglalis, panagbingkil within the family of God, within the brethren, within the family, dapat as soon as possible ma-reconcile diretso. As soon as possible mauli diretso. Ingon pa ni Ginoong Hesus, aya ka maghalad ana imong halad, adtua sa tong nakasala sa imuha, be reconciled to him. You see? And it's a hard command. But it is tama. It is right mga kaigsunan. You see? Sakit na malandungo, no? Even in the preacher's world, mga pastor na gani. Nagya po yung mga lalis-lalis, mga away-away, unya hangtod karon. Di pa magtiningugay ang mga pastor. Noon sa hitabo karon, wala na lagi wali, wala na lagi buhat ang ilang dapat iwali. O sometimes, di na lang po ni iwali, nga naman, dili man kahitabo sa ilang mga kinabuhi. So ato makita mga kaigsunan, it's a hard, lisod siya nga sugo pero kinahanglan. Tanawang yun sa Biblia, Mark 11:25. Mark 11:25. Okay, the Bible says in Mark 11:25, and when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. So mga kaigsuonan, kung di ka mo pasaylo, wala po kay katungod nga pasayloon. Tanawa, ang forgiveness manggod mura siya og flow sa tubig ba? Murag flow sa tubig ang forgiveness. Pananglitan, ang forgiveness mo flow sa imuha. Pero imong punggan kay dili nimo ipa-flow pud sa uban. So katong forgiveness sa Ginoo, mas stagnant, dili siya mo flow. So dili makaabot sa imuha kay imo mang gipunggan, mura bitaw gripo, kung imong sampungan dili na siya moagas. Para mo flow ang forgiveness, kinahanglan pud nimong ihatag sa uban para ang forgiveness sa Ginoo mo flow sa imuha, mo flow sa uban hangtod nga moabot ang kapasayloan sa daghang mga katawhan. Nya so inana ang principle sa forgiveness. Kung dili nimo kaya ihatag ang forgiveness sa uban, dili pud mo flow ang forgiveness sa Father sa imuha. Mao na nga importante kayo ang pagkamapinasayloon sa kinabuhing Kristohanon. Now mo ana ka karon pastor, kagrabe bagid ana pastor nga kung sila'y nakasala sa ako ought against me, ako mo'y moduol makireconcile, kalisod ba na pastor? Now, listen carefully. Si Jesus Christ, kinsa may naisala, kita o siya? Kinsa may naisala, ang Ginoo or kita? Di ba kita ang naisala sa Ginoo? Kita ba ang unang niduol sa Ginoo? Dili. Ang Ginoo mo'y unang niduol, nagpakatao para pangitaon ta nga mga magkasala, para pasayloon tag para luwason ta. Og moingon ang Ginoo karon mo parehasa sa imuha, dili man ako'y sala, di man ako'y nanguna, say mo duol nako, daw big mo ana ang Ginoo karon. Mga luwas gata, dili. Dili ta mga luwas kung mao na ang prinsipyo atong pagabarugan mga kaigsunan ug mao pay barugan sa Ginoo.
So ato pong makita no nga ang Ginoo bisan pag kita'y naisala, siya ginanaog para duulon ta, para makareconcile mga kaigsuonan. So biyahe sa ang imong regalo, reconcile sa ang pagkahuman nimo ma-reconcile, ay haday nimo i-offer ang imong gift na kaigsuonan. That is the biblical principle. Og kabalo kano og buhaton ni sa mga Kristohanon bitaw sa mga simbahan, wala gyud simbahan nga mabungkag siguro. Wala gyud siguro yung simbahan nga naay mga samok sa membership. Wala siguro yung mga churches nga gitawag nga mulungtad og pila ka tuig ang mga panagbingkil kung tumanon lang gyud ning sugo ni Jesus Christ. Pero sadly, dili ka katuman mga kaigsuonan. Iya-iyay patag-asay ihi ang mga tao. Iya-iyay tanom og kawayan kay hangtod di mamatay ang kawayan, di pagyud mo pasaylo. Hay gala igsoon basing sila, wala pa puy kapasayloan. And I hope that the leadership of the churches will hear this and they will listen carefully ug sila pod magpasaylo pod mga kaigsuonan. And in 1 Timothy chapter 2 verse 8 ang sugo ni Paul in terms of prayer in 1 Timothy chapter 2 verse 8, tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. The Bible says, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. So, wala gid ay lugar ang kapungot sa panahon sa pagampo mga kaigsuonan. Kung napay kapungot ang imong kasing-kasing nagayahat kasi imong kamot sa Dios, pero napay kapungot imong kasing-kasing di kanya padaminahon. So dapat without wrath and doubting, walay kapungot o walay pagduha-duha. Mao na ang gusto sa Ginoo mga kaigsuonan. Mao na nga ang gingon sa pulong sa Ginoo verse 25, agree with thine adversary quickly, whilst thou art in the way with him, lest any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. So mga kaigsuonan, sa pasabot ani. So along the way pa daw, paingon pa lang musukmanan, dapat mo agree na ka sa imong adversary. Sa wala pa mo niabot, dapat makig-uli na ka. So meaning, ang pasabot ni Jesus Christ, as soon as possible, dili na nimo padugayon ang imong kapungot. Dapat na reconciliation diretso, di na maugmaan. Ingon pa ang pulong sa Ginoo nga, do not allow the sun to go down upon your wrath in the book of Ephesians. So atong makita mga kaigsuonan nga dapat as soon as possible ma-reconcile diretso mga kaigsuonan, di na magdugay kay magdiya na magud ang resentment, ang pagdumot. Wala biyanas lugar, wala na lugar dapat sa mga Kristohanon mga kaigsuonan. Sadly dunay mga tao nga na sahay pod ang mga pastor maguna-una, mao pod ang mga member simbahan, mao na pod madamay na pod ay pagaway pulos gid na inana nga kinaiyahan mga kaigsuonan. So ato makita nga dapat we must try to be reconciled. Kay ngano man tanawa ha, in 2 Corinthians 5:20, look at this. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Okay? The Bible says, tanawang sugo sa Ginoo sa atuan. Now, then we Christians, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. You see? So kita ang mga ministers of reconciliation. Ano ang verse 18? And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and given to us the ministry of reconciliation. And sa verse 19, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, hath committed unto us the word of reconciliation. Now, ang trabaho sa mga Christians, especially mga preachers, is to preach reconciliation between sinner and God. Diba? Now mga kaigsuonan, ingon pa ang pulong sa Ginoo ganina, kung wala reconciliation, dili ka kapasaylo sa imong isig kaingon, di ka pasayloon sa Ginoo. O na ikaw pug karon nga wala ka pasaylo, moingon sa mga katawhan nga be reconciled to God. Now how can you preach that message if you yourself is not living ana nga mensahe? Ay pagkawagi ayo. No ato makita mga kaigsuonan nga how could you say sa mga katawhan nga be reconciled to God? And if you have hate to other people, learn to forgive them so that the forgiveness of God will flow to your life. How can you preach that if you yourself cannot do it? So mga kaigsuonan, we will not have the moral ascendancy
to preach such message of forgiveness if we ourselves cannot learn to forgive. For some, it's a hard message, bugat ni nga mensahe sa uban. But for some, it will be easier because the love of God is overflowing in their hearts. But mga kaigsunan, kung naglisod man kag tuo ni ini, kinsa may makapaminaw ani, I hope by the grace of God imo gining tumanon. You see? Kay importante kay ni mga kaigsunan. Now ato makitaan nga the Bible says in verse 26, verily I say unto thee, thou shalt by no means come out, then still thou hast paid the uttermost farthing. Bayran gid mo tanan sa verse 26 sa tong text. Kung dili ka mo makig-uli sa imong adversary along the way, mga kaigsuonan. So I hope by the grace of God, no, ato gid ni siyang barugan. Anak ka, pastor, daw bi pastor og digid na ako makaya. Daw bi pastor og ako gid ning dadon sa akong lubnganan, akong kasuko. Bisan pag nga nagbasaylo sa ako, digid na ako pasaylon, dadon gid ako sa akong lubnganan, pastor. You see? Now abi ni mga kaigsuonan. Kung ikaw karon mangayo kag pasaylo, wala gidawat imong pasaylo, it's okay. At least nga you have reached out, di ba? Unya, you will only declare forgiveness if that forgiveness, if gitawag nga nangais lang pasaylo sa imo. Pero you already have the attitude of forgiving heart. Andam na kang pasaylo. Napasaylo na nimo sila daan sa imong kasing-kasing, and i-declare lang nimo ang kapasayloan if they will come to you. Now, ato makita mga kaigsuonan, mana ka daw ako gining akong dalon sa akong lubnganan ni akong kapungot. What will happen? Mga kaigsuonan, isud kay na tanaw nimo kung magyana bitaw ang Ginoo, unsa kay may tabo sa tuwa, perminti bitaw makasala. Tanaw ang Romans 2:8. Tanaw ang giingon sa Bible mga kaigsuonan. Okay? Romans chapter 2 verse 8. The Bible says, but unto them that are contentious, maglalis gyud, digid mo sugot, and do not obey the truth, digid mo tuman sa matuoran, but obey unrighteousness, sa may tabo, indignation and wrath, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentiles. So mga kaigsunan, indignation and wrath. So maybe na mga katawhan nga ang nagpugong sa imong kaluwasan is ang imong pagkadili pa pinasayloon. Learn to forgive and allow the forgiveness of God nga mo flow sa imuhang kinabuhi igsoon. You see, it's hard. Lisod siya. Pero mangayta gracias Ginoo nga tunang mabuhat. Kay kita gani ang ipasaylo. And why will we not do it? Now mga kaigsuonan, as we end the lesson karon, as we talk about these things, basing na ay tao nga niabot sa imong unahuna, maybe there is someone that came into your mind, this person, maglisod kog basaylo ani niya. Maybe someone came into your mind. Igsoon, the message nga imong nadungog karon, basin, nga gusto sa Ginoo, nga dili na nimo paabtan pag 2024 ang kasuko sa imong kasing-kasing. Basing gusto sa Ginoo, nga karon i-declare na nimo that you will have a forgiving heart just like the heart of your Lord and Savior Jesus Christ. Nga ato makita mga kaigsuonan, you must have a timely resolution. Be forgiving. Kinsa man nga tao ang imong ginahuna-huna karon. And I hope di ani mo dadoon sa 2024 and put it sa 2023 para dili na siya madalag anxiety of depression sa imo sa 2024. You will have a fresh beginning mga kaigsuonan, a fresh start. Dangop sa Ginoo, luhod sa Ginoo, Lord. Naglisod kog pasaylo Ginoo. Pero Ginoong Dios, gipasaylo ko nimo, gipasaylo nimo ang mga magkasala amahan, tudluik ko nga makaangkon og kapasayloan susama nimo. Di ba Jesus Christ no gilansang sa krus, gidaog-daog, gibato, gibira-bira ang iyang mga bungot, gilatigo, gibiay-biay. Pero ingon siya, amahan, pasayloa sila. Iwa sila kabalo sa ilang ginabuhat. So I hope by the grace of God, you will allow the forgiveness of God to flow. Pero mga kaigsunan, basta ikaw pod karon wa pa ka napasaylo sa Ginoo. Igsoon, duol kang Kristo Jesus, Ginoong Jesus, I am ready to forgive and also forgive me sa akong mga sala. I believe na matay ka sa cross tungod sa akong mga kasaypanan, gilubong og nabanhaw para ako matarungon. So, Ginoo, ako ang dawaton nga akong mahimong Ginoo manuluwas
luwas sa intawon ko. So igsoon dawata si Jesus Christ. Namatay siya tungod sa imong mga sala. You see? May gani no, kung kita mo pasaylo bitaw, kung pasaylo ka sa imong isig kaingon, di na ka kinahanglan magpakamatay para sa iya ha. Di ba? Pero Jesus Christ, para lang mapasaylo ka, kinahanglan siya magpakamatay para mabayaran ang imong sala. Amazing. So igsoon, I hope by the grace of God, come now to Jesus, be forgiven and be forgiving. Salamat sa pagpaminaw, o sa kaawit alang kanimo. Manluluwas ko nagmando, unsa pa'y hangyoon ko. Ako bang duha-duhan ang pagtultol nga dayon. Ang langit nung pakigdait, ginahumtan ko karon. Kay hingsayran ko sa hingpit, nga matarong si Jesus. Kay hingsayran ko sa hingpit, nga matarong si Jesus. Manluluwas ko nagmando, iyang grasya hingpit man, iyang gisaad kanako, uloy anang matahom. Kung mapanaw ko sa langit, ngadto sa himaya niya, o ganon ay kong awiton ang pagmando ni Jesus. O ganon ay kong awiton ang pagmando ni Jesus. Amen. Salamat sa mga pag-awit. Let's close ang ato ang Bible study, pinagi sa usa ka awit. Father in heaven, thank you Lord for the forgiveness that you have given sa amo Ginoo. And that forgiveness is very, very costly. It cost the life of the only begotten Son, Jesus Christ, in order to make forgiveness possible. Salamat Ginoo for your sacrifice in order to forgive us. And Lord, help us to allow that forgiveness to flow into our life by extending this forgiveness to the people who had ought against us. Salamat Ginoong Dios sa mensaheng nagpahinumdum kanamo sa dako ug mahinungdanon kay nga mga butang. Salamat sa imong kaayog, salamat sa imong gugma. Thank you for the way you will empower and bless us. In Jesus' precious name, gipangayo na akong tanan. Amen. Amen. Salamat ug maayong gabi sa tanan. Salamat, Pastor. Salamat po. God bless. May gabi.